para sa iyang tagasig, para sa iyang kusog, para sa iyang tanan, na spito sa iyang kinabuhi. Or basin ginatunglo ang pastor. Saan na pastor mo eh? Toxic na sa church. O wala. Lahat pag yung word na gamiton. Dili na ayaw madala sa church. Dili siya pwede. Siya pwede mo. So muna, kung naasa po ang church, yung pamilya na ito, mga murag, ang tagina-pray lang sa mga kaigsunan. Pray na hanggang mga sila padayon. Ayaw yung surrender. Dili dapat mo surrender ang sa kapastor. Pitinawag na sa Ginoo. Dinihunggan na siya sa Ginoo. Wala'y surrenderay. Kung mabot mo sa tuwang kinabuhi, ang murag ka surrendero na ka. Pinunduman na ito ang supporter number 1 na Ginoo. Di ba ma-experience mo natin yung problemi na surrender, no? Wala yung mga pastor sa mga rin na wala akong ka-experience yung natin surrender. Ngayon tayo, yung kanang nag-ingon ako sa mga misis, huwag lang ito kayo surrender. Huwag lang ito kayo surrender. Huwag ikapoy na ko at itong na rin. Hindi ka sa Santa Cruz, pag nung si Baroy, huwag ikapoy na ko. Usahay, may ako sa community, mag-practice na. Hindi sabi, ako ang bata, ako ang pag-umangkon. Ako isa, pag-umangkon, anak ko sa ako. Napa-isa ako, kulang ni isa na eh. Pag umangkon niya po, usahay ko na ako yung mga practice. Usa ka makapaluya sa usa ka pastor, kanang duol sa imong mga tapos mo ay mga pag-discourage mo. Duol pa rin tanan ng membro. Pero nabi kayo duol sa imong mga. Pag mo kayo na mayon galing nga kapoy man, maapektuhan ka. Kaya nga naman, makauna-una kung dahil kung sa may kulang sa imong pagdumala. Nga nung kapuyon man sila. Kung sa may kulang sa imong pag-atiman, nga adlaw gabi nato sila ampo sa Ginoo. Isa. Mo bitaw ang isa sa rason nga mag-practice mit. Ako mag-practice sa kayo. Ngayon si membro nga isa. Pag-ingon ako nga snack sa may, kay kanang wala pa sa kaya si kanta. Ngayon yung music team. Kana pa, kung may windot kayo. Kaysa ako wala ko sila ginapa-snack. Kaya kung ginauna-una ba, nakita ko utang sinahan. Nangalap na kayo sa ulo niya itong ginautangan. Na-realize na kung gahi kayo sila pasundong. Mga bata, kulang na lang bunalan para masunod. Pero karon nga ginapa-snack sila ng mga practice. Mao pa'y maghagad. Tol, practice na tol, kaya hapon na. So inana, diay. So mga mga igsoon, kinahanglan, supportahan po nato ang pastor, financially. Dili lang kayo na para sa iyong pamilya, para po na sa uban na kinahanglan ng mga miyembro. Karon bitaw mawala na ko trabaho, kaya mo ang iyo sa balay, pastor. Wala gimay ko ang baka, karihon ka, wala ko trabaho. Muna, mawala rin mo kanang pre-request kasi, pinapre ba rin yung pastor ang katrabaho? Kung saan ako pagtabang sa karamang kinahanglan financially, kung wala ko'y trabaho sa pastor. So, muna siya. Kung saan ako pagtabang, pwede man mag-pray ka, kung dapat makalihok ko ka. Makalihok ko ka mga pastor. Ibisa na lang ang pang-staff sa mga bisita ito, ili. Pero kita naman yung bisita na pa sa mga membro, automatic na pala yun. Magkautang-utang ng taon. Pero kita, handog-utang-utang, yung trabaho. So, ginala siya. So, dapat ang mga pastor, i-pray ka nunay. Dili ko siya masagdahan. Acts chapter 12, verse 5. So, muna, ang nunay na ito, hindumduman. O, i-release na ito na sa mga membro. Or, kanunay na ito ginarimayan ng mga membro, tapos, dili minaw. Pastor, balik, i-pray sila. Napulaan kayo. Ang mga pastor, dili yun, ikaw napulaan pag-pray para sa namin mga membro ng tiyal sa Ginoo. Katawahan sa Ginoo ng tiyal sa yahan. So, mga sa mga iso. Ikaw pa, godly man is God's workmanship. Wala ko na itong galing mo na prosper galing na kaya upat mo punto. Kasi nga lang tulungan yun. Upat na ito. Godly man is God's workmanship. They are preserved by God forever. Amen.
Gi-preserve na forever. Labi na itong mga anak sa Ginoo nga kinialan ko katawhan sa Diyos. Gi-preserve na siya forever para sa pag-alagad sa Ginoo. Preserve na siya. So muna kung nasa pang kinabuhi ng once you are saved, you always saved, gi-preserve ka sa Ginoo. So, pero kung ingon gini ka, once you are saved, you are always saved. Ingon ni pastor, pero ang imong kinabuhi na gyapon sa kahilayan. Muna gingon atong Perico. Sa itong gingon sa Perico, anak ko siya, regular siya, ang customer. So, sige na siya makita dito sa lahat ng lugar. So, godly man is God's workmanship. Verse 58, kaya gihigugma sa Ginoo ang katarong o dili niya pasagdan ang pinili niya katawhan. Panalipdan niya hangtod sa kahanturan apan laglagon ang kaliwatan sa mga dautan. So, dili ta mabalaka ang handlok ng Igsoon. Kaya ang mga matarong kanunay ginampi niya sa Ginoo. Mga pinili ng katawhan sa Diyos, dili na niya laglagon. Ang laglagon niya, mao kung kaliwatan sa mga dautan. Ang kaliwatan sa dautan dili mo. So, dapat happy tayo ng Igsoon. Dapat kanang i-live up nato akong kaugalingon as a Christ of as a child of Christ ng Igsoon. Kaya dapat ma-realize nato na dili kita kasi pinasaktan sa Ginoo. Mga binuhat kita sa Diyos o dibuhat kita niya diha kay Kristo Jesus. Aron magbuhat kita sa maayo na makoy niya tuyo alang kanato. Dibuhat ta gihimo sa Ginoo para malipay ang Ginoo. Dili para masugat ang Ginoo. So kung pil na itong umurag na ligay ka sa gusto sa Ginoo, balik ka. Balik ka sa tuwang dalan na gipasubay sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo. Bantay mo kay pag dili gani malipay gani ang Ginoo sa tuwang kinabuhi, ginadisiplina ka. Ginadisiplina ka. Basin ng sige ang mensahe na ang katong mga gipang disiplina, mga ito'y walang magkaroon. Kita ba rin, nato tayo gitaguan ko rin ng disiplina sa Ginoo. So, ginaremind na kanunay sa Ginoo, dili na ang mga pagsunan diha, mga membro. Kita po mga pastor na naay mga kakulangon sa pag-alagad sa tungwing Diyos, ginaremind kita. Ginaremind na kanunay. So, sayang po, relax na kayo ito. Bulukuan na. Pagkabot sa time, hindi ka nang i-remind ako sa Ginoo, oops, sobrang kay ka na. Pag ikapon, pag ika sa Ginoo gali, pamatik na tayo. Ang kanunay na ginaremind sa Ginoo, manipis na ng buhok. Manipis na ng buhok. Upaw na yun. Pahiyo mo lang itong mga buhok ba? Remind mo yung buhok. Kanang ang mga anak sa Ginoo, kanunay nagasunod sa gabukon sa Ginoo, kanunay na pinapadala sa kalangin sa Ginoo. Amen ba, mga Igsoon? Amen kayo. So, ina na siya. Isa sa experience mo karon ng mga tuig, gikan cover siguro, hangtod karon wala ko'y trabaho. Pero wala akong ipasagdan sa Ginoo. Wala akong ipasagdan sa Ginoo. Subihan mo sa Ginoo, mga Igsoon. Katong natay, taas na rin natay. Pero ang among bugas, tunga sa hapsa, paghapon, hangtod karon. Kaya wala akong trabaho ha. Tungod na kayo pinalangga ka sa Ginoo. Ang anak na sa Ginoo. Samot na yun itong mga nahi trabaho. Hindi kibakuhaan siguro ang isang kasako. Sa kasako ng 5 kilos. Hindi ba na isang kasako ng 5 kilos? Nawi. Dagan kuan, predis. Hindi kibakuhaan. No, hindi na. Sa mga anak sa Ginoo, mga Igsoon, gipanalaginan na sa tanan nga espiritu siyang kinabuhi. O kung gipanalaginan na sa Ginoo, ang tanan nga membro nga naa diha nga gibiyal sa Ginoo, magkatawan sa Ginoo, gibiyal sa Ginoo, panalaginan na kapil. Panalaginan na kapil. So muna, na-remind ka sa Ginoo galing yung kahibubos, dili ka mahibubos, tungod kay naatay ng imo ang itimayas na sa Ginoo. So, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. I pray nga kitang tanan na panalanginan sa pulong nga itong ipamalandungan karon. Dumago na nunay, mo kini ang kinabuhi
sa mga anak sa Ginoo. Ngayon kinahanglan gyud nga magpuyo ka kauban sa Kristo. Kinahanglan nga atong kinabuhi makapalipay sa Ginoo. Kinahanglan nga mubarog, mutindog ka sa panahon nga naata sa pagkalukapa. Ito yung ngayon tayo, mga pagkalukapa. Pagkatumba. Okay, grabe yung word ng pagkalukapa. Pagkatumba, kinahanglan ka balong tindog kay ang Ginoo kanunay nagasaknay sa tuwang kinabuhi. Kinahanglan ng igsoon nga kita nga kiniyaran sa Ginoo, kita nga hingin mo sa Ginoo atong runaw, i-preserve na itong kinabuhi para lang yun sa iyan. Kaya wala na ilangin. So, salamat kayo sa puno sa Ginoo, manitnog ta kay makapo. Yes, Lord,